So dadamihan ko ng pagkain dahil para hindi na ako mag-lunch mamaya. May pagkain naman ako dun eh. Normal, no? Pag nasira ang truck, hotel. Ito yung in-upload ko sa ano eh. Sa naging topic dun sa Facebook. Na, yung bang comparison ng mga Pilipino, mga truck driver na Pilipino. Sabi, oh, pag sa Pilipinas ka, di ba? Napanood nyo yun. Magduduyan ka sa lalim ng truck. Ang problema, hindi nga ito Pilipinas eh. Walang ganun dito. Na magduduyan ka sa lalim. Yan na. May truck dito, saglit lang. They can cut, you can cut, you know. They can, right now, this piece will go out very easy, you know. Yeah. Not a problem. So Yan this kasi one nabuhol goes to there. ng clip na to. Go Kaya get it. tapos na sana pero You know what we do. iwanan ko muna isang araw pa. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Saskatoon. 2 araw kalahati na ako dito sa Saskatoon. Wow, ang tagal. Ba't ang tagal mo dyan? Wala akong upload for the past few days dahil wala. Gusto kong magpahinga. Tinatamad akong mag-vlog. I don't know kung anong iba-vlog ko. But this time, yeah, I'm back. So nandito ako ngayon sa Saskatoon, Saskatchewan. Why? Kasi yung dumating ako Monday dito, ngayon, Tuesday yung aking appointment sa shop para gawin yung aking ipapagawa yung last video is yung DEF tank, nagsishrink siya, no? So nagka-clog may nagka-clog doon kaya hindi siya makahinga ng mabuti. So, ngayon, ang nagawa nila yon, nalinis agad nila, natapos agad na that Tuesday. And the second concern is wala akong aircon. Again, wala akong aircon sa truck dito sa vent na lumalabas. Once na nakatigil ang truck, wala siyang aircon. Pero pag tumatakbo siya, meron siyang lamig, pero hindi talaga yung lamig. Parang pahapyaw lang na lamig. Pag sobrang init at naka-standby ka, stationary yung truck, wala siyang lamig talaga. Mainit din yung lumalabas sa kanya. So, inayos nila, but yung parts is wala dito sa Saskatoon. Nandun pa sa Calgary that time na Tuesday. Sa Calgary pa nila in-order yung condenser. Pinalitan lang ng condenser. And then, kahapon lang nagawa yung truck. And the good thing is, pinalitan nila ng bagong baterya. I don't know why. Ang truck is 1 year old pa lang siya, but pinalitan nila ng bagong baterya dahil sabi ng head mechanic, may naamoy daw siyang medyo like pangit ang amoy galing sa baterya. So, pinalitan nila ng bago. Brand new ang baterya. Bago ang condenser. Easy condenser. And then, dito sa gilid, yung DEF tank, inayos na nila. So, sa buong truck, everything is okay. Then, pinalitan ng bagong region. Humingi ako ng bagong mic. So, this is second hand. And palit ng
blower ng hangin dito sa loob. And kahapon, maglo-load na sana ako, Wednesday, the next day, sabi nila Wednesday, mga tanghali, tapos na. So tapos na ang truck, nakuha ko na kahapon. Meron akong load papuntang Ayua, malapit sa the largest truck stop. So pipick upin ko sa mismong load sa loob ng yard ng Q-Line. But yung aking trailer kasi, pinagawa ko rin yung trailer. Sinabay ko na rin yung aking trailer. First, yung gulong, di ba? 2 beses ako nagkarga ng hangin sa gulong, yung left at saka right, nagdadagdag ako. So, parang mayroong pako doon na nagsumisingaw siya. Then, second, yung flip, mamaya, papakita ko sa inyo mamaya, yung mga sinasabi ko, yung flip, winilding nila, pinalitan nila ng, ano pinalit nila sa flip. Tapos yung collar guard niya, collar lock niya, pinalitan in straight, binaguhan ng pin lahat. Nung pinuntahan ko na kahapon yung aking trailer, kasi pipick upin ko ng trailer, tapos na eh. Merong basag yung pinagkabitan ng bracket. Okay, may bracket. And then, yung pinagkabitan ng pin doon sa, tawag doon sa cross member, merong biak. Biak na talaga siya. So, ayaw kong i-risk yung biyahe na kasi yun ang nag-hold sa flip. Yung bracket yun, 2 bracket sa likod. Baka kasi bumigay yung cross member na aluminum. Stainless ba yun? Anong tawag doon? Aluminum. Baka bumigay yung flip na yun na ginagamit sa 7-axle. Baka bumigay dun sa likod ng truck. Ma-damage yung aking mga airlines, everything. So, kahapon, nagustuhan ko rin itong mechanic dito sa West Yard dahil napaka-approachable, in-explain niya sa akin. Sabi ka, okay naman siya pero I cannot guarantee na, mag-hold siya up to hanggang makabalik ka ng Canada kasi pupunta ka ng Amerika. Sabi ko, ayoko rin siyang i-risk yung biak na yan kasi matagtag, baka bumigay along the way, magkakaproblema ako, ma-out of service ako. So, kailan nyo ba matatapos yan? Kailan nyo balak na tapusin kasi kailangan kong magkarga, kailangan ko lang bumiyahe. Sabi niya matatapos mamayang hapon. Ngayong araw na ito, kung waybes ngayon ngayong hapon. Sabi ko kung matatapos bukas ng hapon, after hours ninyo. So, Friday na ako makapag-load sa aking load dun sa yard, sa kabilang yard ng Q-Line dahil na siya hapon na, so wala nang maglo-load sa akin. So Friday na ako makapag-load. Sabi niya, hindi, tapusin namin alas 3. Okay, then sige, tapusin nyo lahat. Baklasin nyo lahat, palitan yung bagong cross member. And then, let's see mamaya. So ngayon, nandito ako sa Tim Hortons, nandito sa may ESO. Bumili ako ng coffee nila. Hindi naman to sa pasipsip, no? Kasi the way tinitreat ako nung boss nila, yung bossing nila doon sa shop, it's really good. Pati yung mga Pilipino, bumili ako ng kape, no? Maliit na bagay. Kape and then isang box, 1 dozen of donuts para sa break time nila. So, lang ba? Pampalubag-loob lang dahil, inasikaso nila yung aking trailer kahit busy sila. Pinasok nila aking trailer and ginawa nila dapat gawin. Then, in-explain sa akin yung kailangan tapusin. So, lang to? Maliit na bagay. Wala pang $50 para sa, hindi siya pang pasipsip. Gusto ko lang silang bigyan para sa break nila ngayon. So, ngayon, pupunta ako doon. Then, yung aking mga ini-explain, papakita ko sa inyo mamaya. Kaya hindi ako nakapag-upload ng 2 days dahil nag-stay ako sa hotel sa Canalta, sa may Martinsville. And then, standby lang ako kahapon dun sa driver's room. Walang ginagawa. So, naka-personal conveyance ako. Yeah, personal conveyance ako. Para makarating babalik sa yard. Doon ako magtatambay sa aking trailer. Okay naman doon kasi unlike pag ang truck, nasira ang truck, hindi ka pwedeng pumasok dun sa shop ng mga truck, bawal. Pero pag sa trailer, bukas yung pinto nila, makikita mo kung anong ginagawa nila. Makikita nyo rin kung ano yung ginagawa.
So kagabi natulog ako dun sa ano, kasi nung first night, nung Monday night, natulog ako sa truck. Then Tuesday, dahil nga hindi nila mailabas yung aking truck sa tawag dito, sa shop, dahil may binaklas sila, so nilagay nila ako sa hotel Tuesday night. Then nung Wednesday, nung ma-okay ng truck, nag-drive na ako papuntang Flying J dito sa Saskatoon. Doon ako natulog para maiba naman, kasi nagsasawa na ako doon sa mga pagmumukha nung nasa opisina, mga tao doon. So doon ako natulog sa Flying J, dito sa Flying J. Then takbo lang ako saglit dito sa Timis para bumili ng kape nila. Walang tao, men. Naka-break ba sila? Mga bagong brake drum, oh. Nandito yung aking trailer, eh. Bago, oh. Oy! Coffee. Naka-break time kayo? Break time. Tama-tama. Tama-tama. Yeah, oh. Plus 10 na ba? Oh. Asan sila? Ayun, oh. Oh, dito. Guys, coffee. Donuts. Fuck's sake. Hey, boss. I'll let you first. Holy crap. Marco. Coffee. Thank you. No worries, man. Thank you. So this one's gotta be go to the wash bay. So this one is used fast. You don't have any other, but the rim is shit. Okay, so yeah. we need the Clean. wash bay. No, wash bay, they have acid. Yeah, yeah. They put the acid and they will clean aluminum. Okay. So it will be shiny like this. Okay. Yeah. We'll, That's good. so here is new, he put another new over there. Oh, new. Identical like this. Okay. Yeah, I'm just This one good used one, Yokohama. So the good one. Okay. But rim is shit. Yeah. We don't have any other. But you know, you go to Brainer, he got the acid, That's it. They will clean it. they spray it acid, and then they wash it off, and it will look like this. Okay. It will look like this. Yeah. Identical, okay? At cross member from here, we switched over there. Oh, you already changed it? Oh yeah. Wow. It's a lot of work. Lots of work, eh? Yeah, that's why, you know, like here, if you see it, can show you the picture from here, I make the fucking cross member that. Did you order the one? This Look one? at or- here how much the cracks. Right here. Oh, from there. Yeah. Look at here. Oh. Look it starts here and ends here. Very bad. Oh. Look at No, here. it's a good Look thing at that. here. Yeah, it's a good thing we fix it, because anytime it will drop. If will be maybe you drove away on Yeah. the highway, it will be drops. Then I'm done. Then you fuck. Yeah, that's a good thing. It's a good decision. So
So now they're during, so and then they should be good, okay? Yeah. They will Oh, do it now. nice. See, it's steel brace. Oh, this is steel brace? It's steel. Oh, that's nice. It's like a sandwich. Yeah. You put the steel sandwich, you know. Yeah, that's good. So we put the sandwich, it should help. But if you will be not tight these nuts all time, that's exactly what will happen. So I have to tighten that one All time. all time? Not You have to loosen oh, it. okay. If you drop it down, you have to loosen it. Okay. If you put it down, you have to tie this one all the way. Okay. At last, that will be what's happened because it will be shakes all time. Yes, playing. That's why it breaks this one and break that one. Yeah, I see. Nandyan lang yung trailer ko, so I'm gonna stay here. Wala na rin akong pupuntahan eh. But have to wait. I have to wait. Parking recording started. I know, right? Recording. Okay. New channel started. Here we go. Tapos na. Naibalik na nila lahat. So ito na yung ano, solid buckle na siya. Tapos may buckle silang support. Then yeah, binago na lahat. Wala nang cracks. Naibalik na lahat yung board, everything. So wala na akong iisiping alalahanin. So binalik na lang yung gilid. That's nice. Pati yung sa taas. Binalik na lahat. So ngayon, pahugasan ko lang siya. Kabit ko lang din, pahugasan ko na. Tapos din. Clear na kayo dyan. Yo. Ha? Tortex. Here. Yeah. Good? Yeah. I'm good? Yeah. Thanks. Natapos nila ng alas 11 ng umaga. So meron pa akong time na maghugas, load bago mag-curfew ng Saskatoon. Whew, thank you so much. Tapos din.
Alam nyo dito, pag nasira yung, pag may request ka sa RGN, pinapriority nila yung RGN. Kaya hindi nila pinapatagal. Pag nasira yung trailer mo sa mga deck, pinapalitan ka ng deck, gagamitin mo. Pero sa RGN, pinapriority nila. Kailangan matapos as soon as possible. Dahil may mga big loads na kailangan i-move. Boss, basta. Anong balita? Ha? Service. Ya, ha? Service. Hindi. Kapukas. Ba't binuksan to? Linis lang. Tapos yung gulong sa huli, papaano daw, papa-acid. Sabi ni si Jay. Ha? Si Jay? Yan o, ina-acid ni Mark eh. Para lalabas ulit yung kulay niya. Yeah, acid yan. Bakit pinalitan? I don't know. May sira yung gulong tapos may spare. Pinalitan na nila. Yan o, lumabas yung kulay niya. No? Okay. Ito yung aking load. First time kung makita, niload namin to before sa mga step deck. So first time ko siyang makikita na i-load sa RGN. Walang yung ibang load I think na papuntang Amerika dun sa Iowa. But this one. So paano nila isasakay ito? Yun ang tanong eh. Paano nila isasakay? Kasi ito imposible. Napaka-imposible. From there hanggang doon, that's over 32 feet, man. 32 feet. Now, this is 32 feet. Ito yung bed. So sasampa sila dito. Posible, man. I don't know. Sasampan na dito. Well, makikita ko ngayon kung paano nila ilo-load yan. Dahil first time ko mag-load nito. Hindi siya overheight kundi wide lang to, 1111. Tingnan ko nga kung paano nila i-load to. Seriously? Tapos meron pa ito. Ito pa, dapat ito sa likod eh. Ano? Yeah, ito dapat sa likod eh. Yeah, dapat ito sa likod. Yung nasa unahan, yung nandun, dapat dun sa likod sa ano. Paano? Yeah, makikita nyo ngayon kung paano nila i-load. Basta wala akong idea. Wala akong idea. Kasi kinakarga to sa step deck. Guys, natapos na. Ganito yung pag-load nila. So inangat, nilagyan ng damage ng malalaki para hindi tatama to kasi 28 feet lang talaga. Hindi siya abot, hindi siya kasya. So ginawa na, pinatungan ng ganyan, and I hope hindi bibigay yan. Kaya nilagyan ko ng chain plus isang strap para ma-downforce talaga yung equipment para hindi gagalaw yung damage. So 11 feet, 11 wide. Then mababa lang siya, so hindi siya mataas. I have no worries na sabit-sabit yan dahil mababa lang siya. Tapos dito
Easy lang yan dahil na-load na namin to before eh. Ganyan. Itong mas mabigat dito, doon working load limit, blah blah blah. Dito half inch ha. Kapoy na ako guys eh. Kapoy na ito. Niload nila during ulan. Kaya basang basa ako. Kunang ko lang siya ng picture para makakalis na ako dito sa Warman. May curfew kasi sa Warman eh. I mean sa Saskatoon. Curfew sila ng hanggang 6 o'clock. Para tapos na ako. Easy lang no. Pero wag lang sana bibigay yung damage na yan. Yun lang ang panalangin ko sa habang buhay. Makapiling ka. Easy load. That's it. Yeah. Easy moly. Pero dumi ng truck, grabe. Wala akong option. What should I do? I cannot transfer doon sa kabilang side dahil may kotse. May banggaan doon, may banggaan dito sa likod. Grabe itong mga taga Saskatoon. Oh my God. Baliktad man, baliktad ang pagkalagay ng... Oh my God, yung mga driver oh. Ayaw mag... Uy! Sino mo kitaon sa flasher? Grabe oh. Grabe yung mga taong to. Ayaw tumingin ng flasher. Purya gaba mga tawanan. Ano dito? Truck. Ano nangyari sa truck? Agoy, bumangga. Ha? Patay. Grabe po rin gaba mga tawana. Yeah man, nagplasang na ko kasi kinuha ko yung dalawang side dahil may truck. Tapos ang pagkalagay pa ng ang pagkalagay pa ng triangle ng driver na yung baliktad pa kanya. Holy smoke man. Grabe. Patay kayo, traffic kayo yan. Inarangan na ng pulis. Baliktad. Baliktad, di ba? Dapat pa ganyan, di ba? Pag 100 meters from the right side, paano ba? Palabas. Sa kanya papasok yung ano eh. Papasok yung triangle eh. I don't know. Paano ba yun ano? Paano ba yun? Paano ang situation nun? Purya gaba. Pero grabe, believe ako. Yung mga driver, yung mga malilit na driver, hindi sila natingin sa flasher ng mga truck, no? Pilit pa rin isisingit yung gusto nila. Bravo. May camera pala dito. Dito ako sa first lane kasi daming merging dito sa palabas ng Saskatoon eh. Ayaw ko palipat-lipat na ng lane dito.
Dalawa yan, papasok at saka palabas. Yan o. Ganyan, tumatakbo sa buwan. Daming merging oh. Daming merging sa city. Kailangan mo namang lumipat. So stay ka dito sa lane 1. Tornado! Mekos, my friend! Ah, taas mo ng paa. Grabe. Guys, naan ako diri sa Balgoni. Oh, nakapark taong ko. Kita pa ko parking. Sana walang gumalaw. So far so good. Salamat kayo. Parang tagilid na siya. Parang tagilid eh. Uy, sabi ko na eh. Sabi ko na eh. May gagalaw dyan, yun. Tanggal ang kahoy. Meron at merong gagalaw dito. Hindi pwedeng hindi. Ay, pasensya na. Ngayon lang talaga ako nag-vlog. Pasensya na, wala kayo napanood. Yeah. Ah. Yes, sir. Whew. Lipas mo na ng 8 hours. Grabe yung ulan last few days sa Manitoba at Saskatchewan. Hanggang ngayon, pangit ang panahon. Summer na, pero pangit pa rin ang panahon. Yeah, okay na yan.
time to sleep na. Pero parang tagilid eh. Whew! Nasa mga parking boards. Yung aking sahig basa na. As in, basa na siya, men. Dahil natumba itong aking tubigan. Tapos itong aking fridge. Nung iniwan ko siya sa shop, nag-tow ang ice. So, nag-tow ang ice. Wala na. Basa na, oh. Grabe ka basa. Yeah. So, yung aking load ay papuntang Iowa. And dadaan muna ako sa Winnipeg tomorrow, Friday, dahil birthday ni Mackenzie. Mag-weekend muna ako. Then start ako ng biyahe by Sunday. Kasi from Winnipeg, it's around 1.5 days na lang. Sunday ako mag-drive. Sunday, Monday, nandun ako sa customer. Ma-deliver ko na siya by Monday. Kasi kung i-drive ko siya, i-diretso ko siya, mag-i-stay ako ng weekend sa Iowa. Pwede naman akong dumaan muna sa bahay. Basta pag merong chance na dadaan ako ng bahay, dadaan ako ng bahay. Maka-uwi muna bago uli babiyahe. Ganun ang magiging rotation. Yung nga sabi ko, basta pag may chance, wag lang ako ipadala sa ibang port of entry. Makaka-uwi ako sa bahay. 1 week, 7 days. That's good. But, yeah. Ang gulo pa ng aking truck ngayon. Nilinis na sa kanina, pero putik na naman dahil putik kanina doon sa aking pinagloadan. But anyway guys, ang dami ko na sinasabi. Pasensya na kung wala akong vlog for a couple of days. Pahinga muna. And then, yeah, yun ang nangyari. Inayos ang truck pati ang trailer. Then, balik uli sa highway. And I'll see you ugma sa buntag. Daghang salamat pag-ambing tunan. Keep safe. I will keep on trucking. Good night.